Back up, back up, back up! Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Play Dirty. Nagsimula ang eksena sa isang matinding operasyon ng pagnanakaw, pero hindi sa bangko kundi sa isang mahigpit na binabantayang count room ng isang racetrack. Ang buong operasyon ay pinamumunuan ni Parker, isang eksperto sa pagnanakaw na kilala sa pagiging maingat at metikuloso. Bago pa man niya simulan ang trabaho, kinausap muna niya ang empleyado sa count room ng kalmado. Sinabi niya na huwag nang magpakabayani ang manager dahil pera ng kumpanya ang nandoon at hindi kanya. At ang dapat na gawin niya ay ibigay lang ang key access ng vault para walang masaktan. Dahil sa takot, ibinigay ng empleyado ang access at agad namang pinuno ng grupo ni Parker ang kanilang mga bag ng pera. Pero sa gitna ng lahat ng yun, may isang empleyado ng racetrack na dumating na nakasakay ng kotse. Kasama nito ang kanyang pamilya, ang asawa at anak. At naroon siya para mangutang dahil baon na baon siya sa utang kaka-scatter. Pagpasok pa lang niya sa parking area, may kakaiba na agad siyang napansin. Magulo ang paradahan ng mga sasakyan at parang may hindi tama. Sinabihan niya ang kanyang pamilya na manatili sa loob ng kotse habang siya ay titignan saglit ang sitwasyon. At nang silipin niya ang loob ng gusali, doon niya na-realize na may nangyayaring masama. Agad siyang bumalik sa kotse at bago pa man tumawag ng pulis ang asawa niya ay pinigilan niya ito at sinabi niya na mayroon siyang plano. Hindi rin sila tatakbo dahil may balak siyang iba. Bigla niyang kinuha ang baril at nagdesisyon na nakawan ng mga magnanakaw. Ng mga sandaling iyon, palabas na ang grupo ni Parker, dala ang mga bag ng pera at nang bumukas ang pinto, biglang nagpaputok si Kalbo, ang empleyado. Tinamaan ng isa sa mga tao ni Parker at ang isa naman ay nasugatan. Mabilis na dinampot ni Kalbo ang isang bag ng pera, sumakay sa kotse at pinaharurot ito paalis. Pero hindi pumayag si Parker, agad niya itong hinabol habang nagpapaputok ng baril. Sa gitna ng habulan, napunta ang kotse ng empleyado sa mismong racetrack kung saan ito ay nakigulo sa mga nagkakarerang kabayo at sumalpok sa barrier. Doon natapos ang kanyang pagtakas. Lumapit si Parker, kalmado pero galit at tinapos ang buhay ng lalaki. Pagkatapos noon, nilapitan niya ang takot na asawa ng empleyado at binigyan niya ito ng pera kapalit ng kanyang katahimikan. Pagkatapos ay mabilis na tumakas sina Parker, dala ang nakuha nilang pera. Ilang oras ang lumipas, muling nagkita ang buong grupo kasama si Pili, ang matalik na kaibigan ni Parker na nasugatan sa engkwentro. Pero sa gitna ng tensyon, biglang tinanong ni Sen si Parker kung bakit hindi nito pinatay ang asawa ng empleyado. Kalmadong sumagot si Parker at sinabing dahil inosente ito at hindi siya dapat madamay. Habang inaasikaso ni Sen ang babaeng kasama nila ang sugat ni Pili, nagsimula naman silang bilangin ang kanilang nakuha. Ilang sandali pa, tumayo si Sen at sinabing maliligo lang muna siya. Pero habang naghuhubad siya ng damit sa harap ng grupo, napatingin ang mga lalaki sa kanya kabilang na si Parker. Hindi nila alam na ito ang tamang pagkakataon na pinakahihintay ni Zen. Sa loob lamang ng ilang segundo, binunot nito ang kanyang baril at pinagbabaril ang buong grupo ng walang awa. Kasama rin si Philly. Lahat sila ay pinatay ni Zen. Lumalabas na si Zen pala ay matagal nang may plano at gusto niyang masolo ang lahat ng ninakaw nilang pera sa flood control project. Ay, teka, iba pala yun, sorry. Balik tayo sa kwento. Sinubukan namang lumaban ni Parker at nakipagpalitan ng putok. Ngunit tinamaan siya ng bala sa tiyan at nahulog sa ilog. Dahil dito ay inakala ng lahat na patay na siya. 2 araw ang lumipas. Nagising si Parker sa isang maliit na motel. Sugatan pero buhay. Kasalukuyang inaalagaan siya ng isang mabait na matandang babae na may-ari ng lugar. Bago umalis, nagpasalamat siya dito at binigyan ng pera para sa abala at ng mga sandaling iyon, ang nais niya lamang ay makapaghiganti. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa bahay ng asawa ni Philly na si Grace. Dala ang masakit na balita na wala na ang kanyang asawa. Ikinuwento niya ang buong nangyari, pati na ang pagtatraidor ni Zen.
Ipinangako ni Parker kay Grace na makukuha nito ang buo niyang parte mula sa perang mababawi niya. Ngunit si Grace ay hindi na pera ang habol at isa lang ang gusto niya, ang kamatayan ni Zen. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na pag-uusap, ilang oras lang ang lumipas, nagsimula ng kumilos si Parker. Tinawagan niya ang dati niyang koneksyon na si Grofield, ang taong nagpakilala kay Zen sa kanilang grupo noon. Tinanong niya ang tungkol kay Zen. Noong una ay ayaw niyang magsalita, ngunit sa huli ay nagbigay rin siya ng mga impormasyon tungkol dito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Parker. Nakuha niya ang pangalan at address ng isang taong konektado kay Zen at agad siyang bumiyahe. Kinagabihan, ang naturang lalaki ay kagagaling lang sa isang bar kasama ang dalawang babae. Pagsakay niya ng kotse ay inutusan niya ang driver na umalis na. Pero pag-andar ng sasakyan, biglang lumabas ang baril mula sa harapan. Ang driver pala ay si Parker. Kalmado namang sinabi ni Parker na hindi ito kidnapping at nais lang niya ng impormasyon. Ipinangako niya na walang masasaktan basta't sabihin lang niya kung nasaan si Zen, pero tikom ang bibig nito. Ayon sa kanya, wala na siyang koneksyon kay Zen at sinabi pa niya na parang multo ito na palipat-lipat ng lugar. Bago pa man makapagtanong ulit si Parker, bigla namang may sasakyan na sumalpok sa kanila mula sa gilid. Lumabas mula dito ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Sila ay mga tauhan ni Zen na tahimik palang sumusunod sa kanila. Alam ni Parker na dihado siya sa bilang, kaya't nagkunwari siya na nawalan ng malay dahil sa banggaan. At nang lumapit ang mga tauhan para tapusin na siya, doon siya kumilos. Sa loob ng ilang segundo, bumawi si Parker sa isang matinding close combat gamit ang bilis at talino laban sa mga kalaban. Isa-isa niyang tinapos ang mga tauhan ni Zen hanggang sa halos maubos silang lahat. Pagkatapos ng madugong labanan, napansin niya na may isa pang buhay, sugatan pero humihinga pa. Mabilis niyang pinutukan ito sa binti at isinakay niya sa kotse. At habang umaandar, ay pilit niya itong pinaamin sa kinaroroonan ni Zen. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Samantala, lumipat ang eksena kay Zen. Kasalukuyan itong nakikipagpulong sa bagong kasabwat para sa isa na namang mas malaking pagnanakaw. Ngunit naantala ang kanilang pag-uusap nang biglang pumasok si Parker sa eksena, armado at puno ng galit. Walang paligoy-ligoy, itinapat niya agad ang baril sa ulo ni Zen at sinabing ibalik ang buong halaga ng pera na ninakaw niya sa kanilang huling misyon. Ngunit hindi basta-basta natinag si Zen. Nakuha pa nitong ngumiti at sinabi niyang wala na raw ang pera at pinatalo niya sa kasino. Pinambili ng eroplano at ayun nagpa-hospital sa ibang bansa at hindi na bumalik. Ay, parang ibang kwento na naman yun. Teka, balik nga tayo kay Parker. Habang sila ay nag-uusap, biglang sumabat ang lalaking business partner ni Zen. Sinubukan pa niyang makialam, ngunit inunahan na siya ni Parker at pinaputokan. Nagawa namang magalit ni Zen kay Parker at sinabing kailangan niya ng buhay ang lalaking iyon dahil isa siya sa mga susi ng kanilang plano at nasa kanya ang pag-asa para maibalik nito ang pera na hinahanap ni Parker. Ayaw naman siyang paniwalaan ni Parker at sinabing isa siyang sinungaling. Upang makumbinsi si Parker ay inamin nito sa kanya ang isang napakalaking pagnanakaw na kanilang pinagpaplanuhan at tinatayang aabot ito ng $500 million. Ngunit si Parker na ang nais lang ay mabawi ang perang ninakaw sa kanya ay hindi basta-basta nahulog sa malaking halagang sinasabi ni Zen. Dahil desperado na si Zen, hindi lang niya inanyayahan si Parker na sumali. Nagmakaawa pa siya dito at nangakong hindi na niya uulitin ang pagtataksil at ibabalik niya ng 10 beses ang perang nakuha niya kung magtatagumpay sila. Nang marinig ni Parker ang halagang $500 million, natahimik siya at nagtaka kung ano ang bagay na nagkakahalaga ng ganoon. Ayon kay Zen, 4 na buwan na ang nakalipas nang may nahukay na kayamanang lumubog malapit sa baybayin ng New Jersey. Ito ay isang antigong estatwa mula sa ika-15 siglo na tinatawag na Lady of Art na sinasabing puno ng bihirang mga diamante. Tinatantya ng mga pribadong kolektor
na nagkakahalaga ito ng $500 million. Ang estatwa ay nasa pangangalaga ng isang makapangyarihang tao at hindi ng lokal na gobyerno kundi ng isang korap na pangulo ng isang bansang Latin na nagngangalang De La Paz at dadalhin ito sa New York upang i-exhibit sa loob ng 2 araw. Sinabi rin ni Sen na si De La Paz ay nakipagkasundo sa isang sindikato na kilala sa pangalang The Outfit para kunin ng estatwa pagkatapos siya ang magbebenta at hahatiin nila ang kita kasama nila. Simple pero delikado ang plano ni Sen. Aagawin nila ang estatwa mula sa mga magnanakaw dahil sa laki ng halaga at tila na challenge si Parker ay pumayag siya sa deal. Pansamantala nilang isinantabi ang plano ng paghihiganti para unahin ang pinakamalaking heist na kanilang gagawin at agad silang nagsimulang magbuo ng bagong grupo. Biglang lumipat ang eksena sa mga tunay na kalaban. Si Lucini, isang bihasang kriminal na pinuno ng kilalang sindikato sa New York na tinatawag na The Outfit. Kasama niya ang kanyang kanang kamay na si Concade at kasalukuyan silang nagbabalangkas ng plano para sa malaking nakawan ang pagkuha sa estatwa ng Lady of Art. Kumpirmado na ang grupo ni Lucini ay kasabwat sa tiwaling grupo ni De La Paz para makuha ang estatwa bago pa man ito maipakita sa publiko. Kinabukasan, nakita sina Parker at Sen sa isang lumang warehouse na nagsilbing pansamantalang headquarters nila. Doon nila binuo ang kanilang team. Si Sen na mahilig sa malaking grupo, nagdala ng maraming bagong miyembro. Si Parker naman na mas gusto ang mas kaunti pero mas maaasahang grupo ay nagdala lang ng isa, ang dati niyang kasangga sa mga nakaraang operasyon, si Grofield. Nang mabuo ang kanilang grupo, agad silang nagplano ng hakbang pero ang isa sa bagong recruit ni Sen ay biglang nagmungkahi ng ideya. Gumawa raw sila ng replika ng estatwa para ipalit sa original na estatwa. Isang klasikong estilo ng pagnanakaw pero komplikado. Agad itong tinanggihan ni Parker. Pinaliwanag niya na iba ang galawan nila. Hindi nila nanakawin ang estatwa sa mismong araw ng exhibit, kundi ang mga magnanakaw mismo ang target nila. Hahayaan muna nila na manakaw ng The Outfit ang estatwa at nanakawin nila ito sa mga mismong magnanakaw. Dito napagtanto ni Sen na iba ang antas ng karanasan ni Parker sa ganitong klase ng operasyon. Kaya kahit ayaw niyang bitawan ng kontrol, kusang loob niyang ipinasa kay Parker ang pamumuno sa buong grupo at ang paghahawak ng plano sa pinakamalaking heist na gagawin nila. Ngayon na si Parker na ang opisyal na namumuno, agad nilang inilatag ang unang hakbang na hindi pwedeng baguhin. Kailangan nilang makuha ang eksaktong ruta ng The Outfit kung saan nila dadalhin ang estatwa. Nagmungkahi naman si Sen ng isang delikado pero diretsong plano. Pasukin ang bahay ng kanang kamay ni Lucini, si Concade, para nakawin ang mga master files. Sumang-ayon naman si Parker at agad nilang sinimulan ang operasyon. Pagsapit ng gabi, mag-isang pinasok ni Parker ang bahay ni Concade habang ang ibang miyembro ng grupo ay nakaabang sa malayo bilang suporta. Sa kabutihang palad, wala si Concade sa bahay kaya nakagalaw si Parker ng malaya. Maingat niyang sinuyod ang bawat silid, naghalongkat ng mga dokumento at gamit na posibleng magbigay ng impormasyon hanggang sa matagpuan niya ang hinahanap, mga mahalagang files ng The Outfit kasama ang eksaktong ruta ng transportasyon para sa estatwa. Ngunit bago pa siya makalabas, biglang bumalik si Concade. Nahuli siya sa akto at agad siyang pinigilan. Dito ay nagkaroon sila ng matinding bakbakan. Dahil sa galing ni Parker sa labanan, nagawa niyang maiwasan ang mga suntok at tuluyang napabagsak si Concade sa pamamagitan ng paglaglag nito sa bintana. Dahil dito ay nagtamo siya ng pilay sa katawan. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Parker. Agad niyang kinuha ang mga files at tumakas. Bit-bit ang mahalagang impormasyon na magpapabago sa buong operasyon. Pagkalabas ni Parker mula sa bahay ni Concade, agad naman siyang sinalubong ni Sen at Grofield. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at mabilis na bumalik sa kanilang headquarters para buksan at suriin ang nakuhang files. Ilang oras ang lumipas, makikita si Concade na bugbog sarado at sugatan. Dito ay binisita siya ng kanilang boss na si Lucini upang tanungin kung ano ang nangyari. Sinabi niya na si Parker ang nasa likod ng lahat ng ito.
at nagawa rin niyang makuha ang isang mahalagang file. Nang marinig ni Lucini ang pangalan ni Parker, lalong nagdilim ang paningin nito dahil noon pa man ay mortal na silang magkaaway. Agad niyang napagtanto na hindi ito aksidente. Sigurado siyang may malaking binabalak si Parker laban sa buong sindikato. Samantala, sa kampo naman ni na Parker, abala silang pinag-aaralan ang mga nakuhang file mula sa The Outfit. Halos hindi sila makapaniwala sa napakahalagang impormasyon na nakuha nila. Nasa loob ng mga dokumento ang eksaktong plano ng sindikato kung paano nila ilulusot at dadalhin ng estatwa matapos itong nakawin. Ang buong operasyon ng mga mobster ay sobrang detalyado at ngayon ay hawak na ito ni na Parker. Ayon sa mga file, plano ng The Outfit na ilipat ang estatwa gamit ang isang automated garbage train sa ilalim ng lupa. Nang malaman ito, agad nakita ni Parker ang pagkakataon. Ipinaliwanag niya sa grupo na iyon mismo ang magiging sandali nila para kumilos. Sa oras na maikarga ng sindikato ang estatwa sa tren, doon sila dapat umatake. Nang matapos ang pagpaplano, inatasan ni Parker ang bawat isa sa kanilang gagampanan. Kailangan pa nila ng 2 eksperto at doon pumasok ang tulong ni Sen. Ang mag-asawang sina Ed at Brenda, parehong bihasang magnanakaw ang naitalaga sa pinakamahalagang bahagi ng operasyon. Magpapanggap silang MTA workers at kukunin ang kontrol ng tren. Si Grofield naman ang bahala sa mechanical operation kung saan tatanggalin niya ang automatic brakes ng tren para hindi ito uminto at sa gayon ay babangga ito sa eksaktong lugar na tinutukoy ni Parker. Samantala, ang bagong driver nilang si Stan ay nakaabang sa labas sakay ng isang malaking truck. Aabangan ng estatwa sa oras na madiskaril ang tren. Sina Parker, Sen at ang natitirang miyembro ng crew ay mag-aabang sa mismong crash site para kunin ang estatwa at itakas. Nang masiguro na alam na ng lahat ng kani-kanilang gawain, inutusan ni Parker ang buong grupo na magpahinga na dahil kinabukasan ng hapon magsisimula na ang pinakamalaking heist ng kanilang buhay. Matapos maghiwalay ang grupo, bumalik si Parker sa kanyang hotel. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Sen na naghihintay. Tinanong ni Parker kung bakit siya naroon at sinabi ni Sen na naka-check-in lang siya sa katabing kwarto at gusto niya lang makipagkwentuhan. Pero hindi pa man sila nakakapagkwentuhan nang dumating si Mateo kasama si Thomas, ang kasamahan ni Sen sa kanyang dating grupo na may gusto sa kanya. Selos ang dahilan ng kanilang pag-atake at hindi na nakapalagpas si Parker at nawala ng malay. Pagdilat niya, nakatali na siya sa labas ng isang lumang bahay habang ito ay walang damit sa gitna ng nagyayelong paligid. Dito ay sinabi ng dalawa na ibibigay nila si Parker sa sindikatong The Outfit. Nang marinig ito ni Parker, natakot siya hindi lang para sa sarili niya dahil siguradong pati sila ay papatayin ng mga ito. Sinubukan niyang kumbinsihin ng dalawa na pakawalan na siya upang matulungan silang makaligtas, ngunit hindi sila naniwala. Ilang sandali pa, dumating na ang mga tahuan ni Lucini. Pero sa halip na si Parker ang mapahamak, si Mateo ang napatay habang tinutulungan naman ni Sen si Parker na makatakas. Nagkaroon ng matinding bakbakan at sa dulo, halos walang natirang buhay sa miyembro ng The Outfit. Pagkatapos ng kaguluhan, tumawag si Lucini. Tahimik pero mabigat ang boses nito. Sinabi niyang hindi bukas mangyayari ang pagnanakaw, kundi ngayong gabi na mismo. Agad namang kumilos si Parker. Tinawagan niya ang buong team, ngunit kasalukuyan palang nagiinuman ng mga ito. Agad niya namang iniutos na simulan na agad ang operasyon at mayroon na lang silang 1 oras para kumilos. Samantala, sina Ed at Brenda ay nagsimula na sa kanilang parte ng plano. Nagpanggap silang mga MTA workers, tinumba ang inside man ng The Outfit at inagaw ang kontrol ng tren. Kasabay nito ay minaneho naman ni Stan ang isang nakaw na truck na paglalagyan ng estatwa. Sa gitna ng tensyon, dumating naman si Grofield sa riles. Ramdam ang bigat ng responsibilidad habang tinatanggal niya ang fail-safe brakes ng tren para siguradong tuloy-tuloy ang takbo nito. Pagkatapos, mabilis na tumulak sina Parker at Sen papunta sa lugar kung saan inaasahan nilang babangga ang tren. Sa pagkontrol ni na Ed at Brenda, nagsimula nang gumalaw ang tren ng sobrang bilis pero ilang minuto lang dumaan ito sa harapan ni na Parker at Sen at doon nila napagtanto ang problema.
Hindi tumigil ang tren. Hindi ito nadiskaril gaya ng inaasahan. Patuloy itong rumatsada papasok sa sentro ng lungsod. Agad namang sumakay sina Parker at Sen sa kotse at hinabol ito sa kalsada at halos wala ng oras para mag-isip. Habang papalapit sa mataas na flyover, umabot na sa sukdulan ng bilis ng tren. Hindi na nito nakayanan ang matalim na kurbada at sa isang iglap, sumadsad ito sa gilid at tumilapon pababa, bumagsak ng malakas sa gitna ng kalsada. Nang mga oras na yon, kasalukuyan namang dumarating sina Sen at Parker sa pinangyarihan, kung kaya nagkaroon ng matinding eksena sa pag-iwas sa tren. Nang umalma na ang sitwasyon, agad nilang sinimulan ang paghahanap sa napakahalagang estatwa at sa wakas natagpuan nila ang isang malaking kahon na sigurado nilang naglalaman ng Lady of Art. Ngunit nang buksan nila ito, biglang bumagsak ang kanilang pag-asa dahil ang laman ng kahon ay mga karaniwang bato lamang. Napagtanto ni Parker na niloko sila ni Lucini. Kasabay nito, bigla namang umatake ang mga tauhan ng sindikato na matagal na nag-aabang sa kanila. Sa kabutihang palad, narinig nila ang mga paparating na sirena, senyales na paparating na ang mga pulis, kaya't napilitan sina Parker, Grofield at Sen na tumakas at tanggapin ang pagkatalo bago pa sila maaresto. Kinabukasan, nagtipon muli ang buong grupo sa kanilang hideout, sugatan at tahimik habang puno ng pagkabigo. Ngunit hindi si Parker ang tipo ng tao na sumusuko ng ganun na lang. May bagong plano si Parker na naisip. Kailangan nilang balikan ang pinagmulan ng impormasyon ng sindikato, si Concade, ang kanang kamay ni Lucini na nooy nagpapagaling mula sa huli nilang engkwentro. Plano ni Parker na kumuha ng impormasyon dito kung saan matatagpuan ang tunay na Lady of Art. Buong puso namang sumuporta ang grupo sa determinasyon ni Parker. Kinagabihan, isinagawa na ang operasyon. Nagsuot sila ng uniforme ng pulis. Dumating sina Parker at Grofield sa mataas na gusali kung saan nakatira si Concade. Ilang sandali lang, binuksan ng mga tauhan ni Concade ang pinto. Pagkatapos ay agad silang pinatahimik ni na Parker at Grofield. Pagpasok nila sa silid, nadatnan nilang nagpapahinga si Concade dahil sa mga sugat nito. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Parker. Agad niyang itinutok ang baril sa sugatang lalaki at mariing tinanong kung nasaan ang estatwa. Bago pa man makapagsalita si Concade, siya'y natigilan sa matinding takot at nawalan ng malay sa sobrang sindak nang makita si Parker at maalala ang banta na itapon siyang muli mula sa itaas ng gusali. Dahil wala silang makuhanan ng impormasyon, nakita nila ang kasintahan ni Concade na naroon sa silid ng mga oras na iyon at tinanong nila kung alam nito kung nasaan ang estatwa. Hindi nagtagal, bumigay ito at umamin. Ibinunyag niya na ang Lady of Art ay naibenta sa isang bilyonaryong nagngangalang Penis Paul. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad silang nagtungo sa kinaroroonan nito. Sa mga sandaling iyon, kumakain ito sa isang mamahaling restaurant. Ilang sandali pa, nilapitan ito ni Parker sa kanyang lamesa at agad na sinabi ang pakay. Gusto niyang malaman kung nasaan ang Lady of Art. Samantala, si Paul na puno ng kayabangan ay sinubukan pang insultuhin si Parker. Sabay sinabi na wala raw karapatan ng tulad niya na patay gutom na pumasok sa ganoong klase ng mamahaling lugar. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip pa si Parker at binaril ang lalaking kasama nito sa mismong harap niya. Sa biglaang pagpatay na iyon, umurong ang yagbuls ni Paul. Walang sinabi si Parker, hinila niya ang nanginginig na bilyonaryo palabas ng restaurant at isinakay ito sa naghihintay na kotse. Kung saan, naroon sina Grofield at Sen na naghihintay at handa na para simulan ang interogasyon. Alam niya na nakataya ang buhay niya kaya agad siyang nagsalita. Inamin niya na binili nga niya ang estatwa at kasalukuyang nakaimbak ito sa isang pribadong high-end security vault na pag-aari ng grupong kilala bilang Green Book Facility. Dagdag pa niya na balak ng grupo na dalhin ang estatwa sa kanyang bahay kinabukasan ng umaga. Kinuha naman ni Parker ang ilang detalye at dito ay nalaman niya na may 3 vault ang pasilidad. Kinumpirma naman ni Paul na ang Lady of Art ay nakalak sa vault number 1.
Nang makuha ang napakahalagang impormasyong iyon, nagpasya si Parker na kumilos na sila. Iniwan nila si Stan bilang bantay kay Paul na ngayon ay kanilang bihag. Pagkatapos ay agad din silang umalis upang pumunta sa vault. Samantala, makikita ang dalawang gwardya na nagsasagawa ng kanilang monitoring sa mahigpit na binabantayang Greenbrook facility. Kasabay nito, nakita nila ang isang kotse na tila bumangga sa labas mismo ng kanilang main gate. Agad na tumakbo palabas ang isang gwardya upang silipin ang aksidente. Ngunit bigla naman siyang inatake ng tila anino na hindi niya napansin. Ang mga ito ay sina Grofield at Sen na gumawa ng diversion upang mabilis nilang mapabagsak ang mga natitirang gwardya bago pa man dumating si Parker upang pasukin ang pasilidad. Pagdating ni Parker, agad siyang kumilos. Mabilis niyang nabuksan ang vault number 1 at nakuha ang estatwa. Ngunit habang matagumpay na nagaganap iyon, may ibang bahagi ng plano ang nagsisimula ng pumalpak. Si Stan na naiwan upang bantayan si Paul ay nalasing ng husto at nakatulog. Sinamantala naman ni Paul ang pagkakataon. Sa sobrang kalasingan ni Stan, nagawa niyang makatakas mula sa kanyang bantay. Pagkalabas, agad siyang pumara ng dumara ang sasakyan at matapos makiusap, napapayag niya ang may-ari na gamitin ang telepono nito at sumakay sa kanyang kotse. Ang una niyang tinawagan ay si Lucini, ang pinuno ng sindikato. Sinabi niya na sina Parker at ang kanyang grupo ay nasa loob mismo ng Greenbrook facility at kasalukuyang binabasag ang vault upang nakawin ng estatwa. Nang marinig ito ni Lucini, naggitngit ito sa galit. Agad niyang pinakilos ang kanyang mga tauhan at nagmadaling nagtungo sa pasilidad. Pagdating nila roon, tumambad ang kinakatakutan nilang mangyari. Nabuksan na ang vault number 1 at wala na ang Lady of Art. Kaagad nilang napansin ang isang kotse na mabilis na tumatakas sa likurang bahagi ng compound. Mabilis na hinabol ni Lucini at ng kanyang mga tauhan ang kotse ni Parker. Nagsimula ang isang matinding habulan at putukan sa gitna ng lungsod. Nagpalitan ng bala, bumangga sa mga sasakyan at lumagos sa mga eskinita ang labanan. Ngunit sa huli, sa kabila ng husay ni Grofield sa pagmamaneho at ng kaguluhang nilikha nila, nagawa pa rin ng mga tauhan ni Lucini na mapahinto ang getaway car at muling mabawi ng sindikato ang estatwa. Agad namang tumawag si Lucini kay Paul upang ayusin ang kanilang deal at ayaw niya nang maghintay pa ng hanggang kinabukasan gaya ng orihinal na plano. Ilang sandali pa, dumating ang mga tauhan ni Lucini sa tirahan ni Paul at ibinaba ang malaking kahon. At nang maipwesto ito sa loob ng kanyang bahay, sabik na sabik si Paul. Ngunit nang hawakan niya ito ay napalitan ng panlulumo ang kanyang excitement. Dahil ang estatwa ay peke pala, isang mumurahing replika. Labis na nagalit si Paul at agad niyang tinawagan si Lucini. Samantala, si Lucini na siguradong tunay na estatwa ang nabawi ay napatulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Lubos na naguluhan si Lucini. Wala siyang ideya kung saan napunta ang tunay na Lady of Art. Nang mapagtanto niya na naloko siya, agad niyang inutusan ang buong convoy na itigil ang biyahe at magmadaling bumalik sa Greenbrook facility. Umaasa siya na naroon pa rin ang tunay na estatwa at tama nga ang kanyang kutob. Sa loob ng pasilidad, abala sina Parker, Grofield at Sen sa pagbasag ng totoong vault. May tinatagong alas si Parker dahil nakita niya kanina na may butas sa security system ng pasilidad. Napag-alaman niya na ang tunay na vault ay hindi ang vault number 1 kundi isang lihim na safe sa ibang bahagi ng gusali. Sinadya niyang ipagamit kay Lucini ang maling impormasyon upang habulin nila ang pekeng estatwa. Nang sa wakas, nang mabuksan nila ang vault, bumungad sa kanila ang kamanghamanghang tanawin ng tunay na Lady of Art. Habang ikinakabit ni Parker ang mga pampasabog sa paligid ng sinaunang artifacts, sina Grofield at Sen naman ay lumabas upang tawagan ang kanilang driver. Ngunit bigla namang sumalakay si Lucini kasama ang kanyang mga armadong tauhan. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan nila si Parker at ngayon ay wala na siyang magawa. Sa kabila ng sitwasyon, napahanga si Lucini sa katalinuhan ni Parker at napangiti ito. Sabay sabing bihira siyang makatagpo ng kalabang tuso. Pagkatapos ay ngumiti si Parker, saka inilabas ang isang detonator. Ipinakita niya na nilagyan niya ng mga espesyal na bomba ang buong estatwa. At kung pipindutin niya ang buton, sasabog ang Lady of Art at mawawasak kasama ang lahat ng mga mamahaling diamante nito.
Dahil sa matinding takot, biglang nagbago ang tono ni Lucini. Ay inalok niya si Parker na hahatiin nila ang napakalaking halaga sa pagbebentahan ng estatwa. Ngunit si Parker ay tumanggi. Alam niya na ang estatwa ay magdadala lamang ng walang katapusang kasakiman at patayan. Kaya't walang pag-aalinlangan, pinindot ni Parker ang detonator. Matapos ang malakas na pagsabog, naglaho ang Lady of Art. Pagkatapos, makikita naman si Lucini na buhay pa, ngunit sugatan. Hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ni Parker. Pinaslang niya si Lucini at kalmadong lumabas upang salubungin ang kanyang grupo. Kinabukasan, nagtipon muli ang mga natitirang miyembro. Ngunit kapansin-pansin na wala na si Sen. Lungkot at labis na pagkadismaya ang nararamdaman ng grupo. Hindi sila makapaniwala na pinasabog ni Parker ang kalahating bilyong dolyar. Tahimik naman na pinakinggan ni Parker ang galit at hinayang ng kanyang mga kasama. Pagkatapos, bago siya umalis, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang bag na puno ng bihirang diamante at mamahaling hiyas. Pinaliwanag niya na bago niya tuluyang pasabugin ng estatwa ay kinuha niya muna ang mga ito. Ipinahayag niya ang kanyang dahilan na ang Lady of Art ay nagdudulot lamang ng kaguluhan. Sa pamamagitan ng pagsira nito, tiniyak niya na magkakaroon ng kapayapaan sa mundong puno ng kasakiman at krimen. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang grupo na pantay-pantay nilang hatiin ang mga diamante. Tuwang-tuwa naman ang mga ito sa kanyang ipinakita at ibinalita. Ngunit may isa pa siyang dapat tapusin, isang huling tungkulin. Pumunta siya sa apartment ni Sen na matagal nang naghihintay sa kanya. Pagbukas ng pinto, niyakap siya ni Sen, tila sang-ayon na rin sa desisyong sirain ng estatwa. Ngunit nanatiling malamig si Parker sa kanya. Sa walang emosyon na tinig, ipinaliwanag niya na mayroon pa siyang isang pangakong kailangang tuparin. Isang pangako kay Grace, ang biyuda ni Pili, na ipaghiganti ang pagkamatay ng asawa nito sa pamamagitan ng pagpatay kay Sen. Nagmakaawa naman si Sen, humingi ng tawad at ipinaliwanag na nagbayad na siya ng lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit si Parker ay hindi natinag at hindi niya kayang sirain ang kanyang mga pangako at salita. Sa huli, maririnig ang putok ng baril sa loob ng apartment ni Sen. Tinupad ang kanyang pangako at doon nagtapos ang madugong kwento ng paghihiganti at katapatan. Ang moral lesson ng kwentong ito ay mas magaling magnakaw ang mga buhayang politician dito sa Pilipinas kaysa sa grupo ni Parker. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.